Hello Crawellas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello guys! At ngayon ilalabas ko na ang aking top 10 sa best introduction video dito sa bagong kalalabas lang ng Miss Universe Philippines. Grabe, ang saya! Mas nakilala natin yung mga girls ng bonggang-bongga. Talagang ipinakita nila kung saan sila galing, kung sino sila, kung anong ginagawa nila, kung anong favorite nila, kung anong pinagkakaabalahan nila, at kung ano-ano pa. Grabe, I'm so amazed talaga sa mga girls kasi hindi lang talaga bloodbath dahil magagaling at magaganda, kundi bloodbath dahil ang professional halos ng mga candidates dito sa Miss Universe Philippines sa talagang bloodbath din talaga sa mga pag-aaral, bloodbath sa mga ginagawa sa buhay, parang mga business-minded lahat, parang mga more into singing, more into sports, more into whatsoever ang ginagawa. Talagang may kabuluhan talaga sa sosyedad. Kaya ang saya-saya lang na mas nakikilala natin dito sa intro video ng Very Light yung contestant at saka kung ano ang lugar na nire-represent nila. So, ito ang aking top 10. My number 10 on my list is Miss Iloilo, Alexi May Brooks. Number 10 ko lang siya kasi a little bit sad ang kanyang pagpakilala, tapos parang ang awkward yung Iloilo City, parang na-awkwardan lang, but the editing is amazing. Yung pagkakabit-kabit ng mga ginagawa niya about sa sports, about doon sa, siguro siya yung panglima na naging award na best hip athlete sa dito sa Pilipinas. Nakaka-amaze yung alam ko naman kasi na it's all about sports itong si Alexi May Brooks at saka beauty queen, so wala na akong something new na narinig doon sa sinabi niya kasi na alam ko naman na yun. Siguro magbigay siguro siya ng fun fact about herself na lang para lalong kumabog, at siguro yung the way na pag-shoot ay parang talagang i-shooting para maging comfortable sa camera, kagaya ng ibang mga girls. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 10. My number 9 on my list is Miss Southern California, Jeanette Hammond. Alam mo, natuwa talaga ako kahit nasa studio lang siya. Alam mo yung editing, pak, at talagang ipinapakita lang yung pagpunta niya sa Paris with her husband, saka yung mga entrepreneur, award-winning entrepreneur, di ba? Di mo, bonggo. Alam mo yung may mga nagtatanong, naririnig din, tapos sinasagot niya. Ang saya lang ng feeling, ang nakaka-happy ang feels ng mga ganong bagay. That's why I love Southern California. Nilagay ko siya sa aking number 9. My number 8 on my list. I love her so much, at siya talaga ang epitome na save the best for last. Alam niyo na yan, Zambales Anita Rose Gomez. O diba? Ngayon ko lang nalaman na ROTC Cadet Colonel pala yung lola ninyo. O diba? Kabog. O diba? Atleta din siya ng Philippine National Sports nating Arnis. Kabog. Kumbaga, ngayon, eto, sabi ko kanina, ngayon ko lang nalaman talaga ni si Zambales ay isang atleta pala ng Arnis. Ngayon ko lang nalaman na ROTC cadet colonel siya. Just like, hindi ko naman inaano si Iloilo, alam ko na yon matagal na. So sana nagbigay siya ng ibang introduction na hindi pa natin alam or hindi na nang alam ng sambayanan. That's why. Tapos, dumagdag pa doon sa humor ng Miss Zambales, at natuwa talaga ako yung kung paano siya kumanta, tapos kung paano siya pumiyok. Dagdag points yun. Dagdag points yun. That's why Zambales is my number 8. My number 7 on my list is, natutuwa ako dito sa video na to.
As in, tuwang-tuwa talaga ako sa kanya. Si Batangas. O, diba? Si Batangas, dinescribe niya yung sarili niya sa 4 na pagkain na paborito niya sa Batangas. Which is pansit. Mahaba daw ang kanyang pasensya. At saka, ito talaga yung natuwa ko, lumpia. Kasi bida-bida siya. Bida-bida siya sa handaan. Natuwa ako na dinescribe mo yung sarili mo sa pamamagitan ng pagkain. Iba yun, kakaiba yun, naisip ba yun ng iba? O hindi, di ba? Bibingka kasi nga syempre bida siya pag Christmas Eve daw kasi birthday niya. O sino pa ba bang hindi bibida kung birthday mo? O di ba? Tapos yung sinigang, o di ba? Gitarista yung lola ninyo, amazing. May asim pa daw siya. And of course, ang kaping barako. Matapang, malakas na Batanggenya. Sana all. Natuwa talaga ako doon sa video niya. Although wala siyang yung sa studio lang siya or kaya sa bahay lang siya sinunod, pero the best ang kanyang eksena, the best ang kanyang pagpapaliwanag at natuwa talaga ako sa kanyang video. My number 6 on my list, hindi nyo inaakala, Miss Kananga ang pumalit ng gogola. Ngayon ko lang nalaman na geothermal capital of the Philippines pala ang Kananga. Yon ang fun fact. Ngayon na lang natin nalaman na may ganun pala. She love baking, she love yoga, she love painting. Ang dami niya ginagawa sa buhay. Sana all. At saka syempre, ang hindi ko makakalimutan, siya ang young Mystica. She can sing, she can dance, and she can split. Young Mystica nga. Palakpakan tayo kay Miss Kananga. At papasok na tayo guys sa aking number 5. My number 5 on my list is Miss Pasig, si Lina Antonio. I love her. A businesswoman, an athlete, diba? Duathlon and marathon. Mapak! Amazing nanay ka, diba? Pag mga ganung leveling sa sporty ka ng level. Mother of 2, na which is pinakita niya yung dalawang bagets niya. Yung iba hindi kasi pinakita. Ito pinakita niya talaga yung dalawang anak niya. Amazing. Grabe, napakatapang na nanay. At saka gusto ko yung sinabi niya, your dreams don't have expiration date. Natutuwa talaga ako. At pinatunayan niya dito na yung dream niya na maging Miss Universe ay kaya pa niyang abutin. Tapos, your goals are always valid. Diba? Kahit anong edad, kahit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sana all ganun contestant. Matalino, intro pa lang, kabog na. Charot lang. Ayun, tuwang-tuwa talaga ako sa kanya. Kay Miss Pasig, kay Miss Selena, at my number 5. My number 4 on my list, Quezon Province. Alam mo, gusto ko yung damit. Siya yung pinaka nag-stand out sa akin na damit. Yung ba may mga papup na pingan, ang ganda. Ang ganda. Siya talaga yung nagtatak at saka nag-remark sa akin na padamitan ni Miss Atiza Manalo. Gusto ko yung nakikipaglaro siya sa sarili niya o kaya sa anino niya. At least pinakita niya kung paano lumaro ng Pogs, kung paano lumaro ng text, kung paano lumaro ng Jolens. Ipinakita niya kung saan siya nagtatrabaho, kung paano siya magiging katrabaho or magiging senyora sa kanyang trabaho. I love that. At saka sinabi niya siya sa mga kaganapang nangyayari sa kanya at sa mga pagtitinda niya ng mga Pogs and text and Jolens ay winner. Winner. Alam mo ba yun yung winner? Alam mo parang sinasabihan niya dun yung hindi kayo nagtitinda ng Pogtex. Kaya hindi kayo winner. Tuwang-tuwa din ako doon kay Quezon Province. Kaya nilagay ko siya sa aking number 4. My number 3 on my list is Miss Leyte Angel Rose Tambal. Grabe. Amazing. Diba? May kodigo ako. Talagang inano talaga ng gustong gusto ko si Leyte. Ang happy feels, ang saya-saya ng video, ang happy feels ng damit, ang bongga-bongga. Talagang nakikita mo sa damit niya na very inspiring ng bonggang-bongga. Si Miss Leyte, happy talaga. Yung music, happy. Singer din yung lolo ninyo. Lolo talaga, lola ninyo. Sumali siya sa Talentadong Pinoy sa TV5. At ito yung nakakaloka. Civil engineer be.
brainy pa ang lola nyo. Ano pa ang hahanapin mo? Leyte. Grabe. Nakaka-inlove si Leyte, promise. Ang ganda-ganda ng vibe, ang ganda-ganda ng boses. Parang, ano na, mga frontliner, ano na kayo? Tulala na lang ba kayo at liligwakin lang kayo ni Leyte ng ganun-ganun lang? Laban! My number 2 on my list is Miss Bantayan Island. Alam mo guys, parehas sila ni Leyte ng video. Yung ang ganda ng editing, talagang happy feels lang yung music, masaya, yung narration, amazing, grabe. Ito talagang nag-stand out sa akin kay Bantayan Island. Ang ganda ng pagka-narration, ang ganda ng video, ang ganda ng editing. Alam mo ba yun, si Jovel Ducay, syempre, sabi niya, jack of all trades siya. Totoo naman talaga. Syempre, singer, host, performer, saan ka ba? Atleta din. Nagbabadminton, be. Nagbabalibol, be. At take note, medical doctor. Ano pang hahanapin mo? Very spontaneous magsalita. Ang saya-saya ng feeling. Yung habang pinapanood mo ay nakasmile ka lang. Wala kang iisip na problema kasi nga ang ganda-ganda ng nakikita mo. Wala kang iisip na problema kasi ang ganda sa visual ng pinaggagawa niya. Kung nagbabadminton siya, nagbabadminton siya. Kung sinabi niya nagbabalibol siya, nagbabalibol siya. Nung sinabi ng medical doctor siya, nandun siya sa ospital. Nag-effort ba na ang ganun ang iba? Pakisabi nga sa mga kandidatan nyo kung nag-effort ang ganun yung iba. I love Bantayan Island at my number 2. At eto na, my number 1 on my list. Mahal kong Pilipinas, di ba kita kits? Victoria Velasquez Vincent ng Bacoor. Sino pa ba? Wala na akong number 1. Ang ganda talaga. Kwento niya na very, ano ba tawag doon? Artistic, music lover, and the arts. Grabe, master degree in architecture. Ang dami niyang kunento doon sa naglalakad lang siya. At saka yung feeling na naglalakad siya tapos sinusundan siya ng camera tapos nagkikwento lang siyang parang chismosa na masaya lang siyang nagkikwento sa buhay niya. 'Di ba? Parang walang hesitation, alam mo 'yun, ang galing. Hindi ko ma-explain pero ang happy ko talaga. Ang happy ko talaga na na nakita doon si VBB na ganun yung eksena. Na parang wala na siyang barrier, parang nilalabas niya lahat ng pwede niyang ilabas kasi ang galing talaga ng team, ang galing ng concept, ng the way na pag-introduce niya sa sarili niya. Lahat ng ginawa niya doon ay amazing. Ang dami niyang kwento, ang dami niyang sinabi about Cavite at ang dami niyang sinabi about sa sarili niya. Kung baga ipinakilala niya yung sarili niya, ipinakilala din niya yung bayan niya. That's why nag-number 1 sa akin si Cavite. That would be all and thank you. Yan guys, kayo. Sino ang top 10 ninyo? Kagaya din ba ng top 10 ko? O diba? Maraming salamat. Comment down below. Violent reaction, views and opinion, comment down below. Maraming salamat po sa inyong suporta palagi sa akin araw-araw. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.